High protein diet, safe ba ito sa kidneys? Ang high protein diet ay merong maganda at masamang epekto sa ating katawan. Meron itong tinatawag na short and long-term effects. Ano ang mga positive effect? Pwedeng gumanda ang pangangatawan at lumaki ang mga muskulo. Ang taba ay pwedeng mabawasan dahil ito ay madaling makabusog at mabawasan ang caloric intake at pwede tayong pumayat sa short period of time. Ano naman ang negative effects? Ang pagkain ng mataas na protina na galing sa red meat, mga processed food at mga pagkain na mataas ang saturated fats, pwede itong magpataas ng riesgo para magkasakit sa puso dahil tinataasan nito ang bad cholesterol. Ang high-protein diet ay nagpapataas din ng workload or trabaho sa kidneys at pwedeng magkasakit ng chronic kidney disease pagdaan ng panahon. Ang high-protein diet ay pwedeng maging dahilan ng constipation, problema sa tiyan, mabulang ihi, sakit ng ulo at maging dahilan din ng pagkakaroon ng kidney stone or bato sa kidneys. Sa maiksing panahon ng pagkain ng high-protein diet, pwedeng makapapayat dahil madaling magpabusog at magkaroon ng matipunong pangangatawan. Sa pangmatagalan or long-term effects, tayo ay tataba, hindi maganda sa puso ito, magkaroon ng bara ang mga ugat at maging dahilan ng atake sa puso. Pwede tayong magkaroon ng problema sa atay, magkaroon ng bone problem, magkaroon ng cancer sa bituka at kidney disease na pwedeng tuloy-tuloy na mauwi sa kidney failure at mga ilangan ng dialysis. Ano ang palatandaan na sobra na ang protina sa ating pagkain? Pagka napansin po ninyo na meron na kayong bad breath, tapos sobra-sobra na po ang ating weight gain, tapos nagkakaroon na po tayo ng discomfort sa tiyan, at napansin natin na ang ihi natin ay sobra ng mabula or very frothy na siya. And at the same time, pag nag-check kayo ng mga functions ng kidneys at saka liver, abnormal na po ang mga result nito. At pwede rin na meron na tayong problema sa puso. Mahalaga po na iwasan natin ang pagkain ng mga processed meat, parehas ng mga bacon, hotdog at marami pang iba. Pumili po tayo ng protina na tinatawag natin nutrient rich. Parehas ng soy protein, ng beans, tapos ng isda, lean chicken na walang skin, lean beef and pork, siyempre low-fat dairy products. Mahalaga ang healthy plate na kinakain natin. So, dapat ito ay balanse. So, meron tayong dapat whole grains, may protein, may vegetable, may fruits, at dapat po ay adequate ang amount ng tubig na ating iniinom. Importante po na ang ating pagkain ay balanse dahil ang sobrang taas na protina sa ating pagkain, pag ginagawa po natin ito sa matagal na panahon, pwede po ito mag-cause ng chronic kidney disease and eventually end up with kidney failure and the need for dialysis. So, mapanganib po ang madalas na pagkain ng karne o mga pagkain na sobrang taas ng protina dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng pagkakasakit sa kidneys. Tayo po ay kumain ng wasto. Kailangan natin sundin ang healthy eating food pyramids. May mga pagkain po na tinatawag nating friendly sa kidneys. Meron tayong mga tinatawag na pagkain na hindi po siya friendly sa ating kidneys. So ito po yung mga pagkain parehas ng red meat, mga processed meat na nasabi ko na, sobrang asin, sobrang asukal, alcohol, at sobrang caffeine, hindi rin po masyadong healthy yan, at hindi rin maganda ang paggamit ng mga artificial sweeteners. So, yung mga pagkain po na kidney friendly, ito po yung mga gulay, pwede po yung chicken, alisin lang po natin yung balat. So, kailangan po ay mas maganda, low protein, lalo na't po tayo ay tumatanda na.
Isinabay ko po itong slide na ito para po ipa-remind natin sa ating mga magulang na ang pagbigay ng isang pagkain na maraming kulay parehas ng kending ito ay hindi po ito healthy sa mga bata. Ito po ay pwedeng mag-cause ng hypokalemia, bumaba ang potassium level, at pwede po ito mag-cause ng abnormal heart rhythm. Eventually, pwede po mag-cause ng high blood, mamaga at magiging lethargic ang ating mga anak at pwede din po ito mag-cause ng problema sa puso. So, tandaan po, ang sobrang pagkain ng karne, sobrang pagkain ng mga pagkain na mataas sa protina, lalo na't kung ang pasyente ay may dating problema sa kidney, pwede po ito mag-end up sa chronic kidney disease at pwede pong magkaroon ng end-stage kidney problem. So, magiging maiksi po ang buhay ng tao, pwede pong magkaroon na ng end of life, kaya lang na-extend lang po ang buhay ng tao dahil meron tayong tinatawag na dialysis o kaya kidney transplant. So ang mga ito po ay nagdudugtong lang po ito ng buhay ng mga taong may end-stage kidney disease. Importante po na alagaan natin ang ating mga kidneys dahil ang malusog na bato ang bukas ay sigurado. Maraming salamat po.